pagka magkaroon ng malakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng gutom at magkakasalot. Pero nangyayari na po ngayon yung pagkasalot. Diba? Yung sakit na yan, yung coronavirus, salot yan. At dahil lang sa salot, nagkaroon ng lockdown. Nagkaroon ngayon ng gutom. Ang dami mo nagugutom ngayon. Kung palit mo tayo, kung tayo po may masasayo pa. Kaya huwag tayong maglikat sa paglilingkod sa Panginoon. Naalala ko nung unang araw unang gabi ho natin dito, ang dami ho natin. Di ba po mga kapatid? Kulang na yung upuan natin, mga kapatid. Nakakalungkot nakakalungkot isip na ngayon ay may mga bakang upuan. Ay normal po yun. Bakit? Pagka ang tao ay nagulat, talagang natatakot ang tao pag nagulat. Ay nagulat sila. Bakit? May virus na. Nagkaroon ng lockdown. Bawal na pumasok sa trabaho. Akala ko nila, katapusan lang mo na sa linggo. Pero ako, nagsipuntahan sila eh. Pero, praise God, mga kapatid, huwag po natin isipin gano'n ang mangyayari. Dahil ano man ang gagawin natin, kung iniisip natin, alam mo kung Diyos yan. Kung mo parating gano'n ang gagawin natin, baka praise God, ilalagay din ng Diyos sa time na yun na naroon ka sa pag-iisip na yun na ayaw mo nang sumumpa dahil akala mo ibabalik ng Diyos, lula naman. Hindi naman pala bumalik. Diba? Ganun nangyari. Kaya sabi ng Panginoon, kayong tumigil. No? Sapagkat pa ating pagtitigil ay ang pagkakasala laban sa Kanya. Amen? Praise God. Yun lang mo, i-review. Praise God. Hallelujah. At ikaw po natin sa 27, ay sabi po ni Lucas dito, at kung magkagawin makikita nila ang anak ng tao na paparitong nasa isang alapat na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Paparito po ang anak ng tao. At yung time na yun, mga kapatid. Pagka naisip mo na dadalo ka sa gawa, wala kang chance. Wala kang pagkakataon. Wala yung time para mo dumalo sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayon ang time. Huwag mo tayo magtamad-tamanan. Praise God. Atin lang kung tinuturo kung ano po nakasulat. At hindi mo naman pwedeng basahin lang yan at hindi mo ipapaliwan. Halimbawa, may babasahin mo natin yung 27. At kung magkagawin magkita nila anak ng tao, gano'n na lang mo ba yun? Siyempre po, ibibigay mo yung illustration at kung paano ito mangyari. Di ba mo, mga kapatid? So, huwag mo kayong ma-offense o huwag mo kayong magalit o huwag mo kayong tumigil dahil sa nakarinig mo kayo ng hindi magandang salita para mo sa iyo. Kasi talagang, alam mo, pagka isang magulang, pagka siya po ay nagdisiplina sa kanyang anak, ay masakit mo yun. Di mo ba? Pinapalo ka niya. Di ba? Kung ayaw mo pang makinig sa kanya, ay talaga, hindi ka titigilan ng magulang mo. Bakit? Ang anak na hindi napapalo ay nagpapahiya sa kanyang magulang. Ipapahiya ang kanyang magulang. Kaya itong magulang, ayaw niya mapahiya, tuturuan niya ang kanyang anak. Ipagdating ng araw, baka mapahiya mo tayo. Lahat mo tayo, iharap sa Panginoon. Alam mo natin yan. Hindi kung sinong Pontius Pilato o yung haharapin natin pagdating ng araw. Wala akong ibang haharapin, kundi ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Dahil ang bagay na ito ay New Testament, yung ating mga ito babasahin sa Old Testament. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 51 verse 6. 51 verse 6 ng Isaiah. Pakinggan mo natin mga kapatid. Itiminin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit at magsitungo kayo sa lupa sa ibaba. Tingnan niyo yung taas, tingnan niyo rin yung sa baba, sa lupa, yung mga natatanaw ninyo. Sapagkat ang mga langit ay mapapawi para usok. Mapapawi, ibig sabihin, mawawala. Bakit ho mawawala? Kaya sabi mo, doon sa
ito ay mapupugnaw sa matinding init. Sa mga tuwid ay masusunog buong langit. Maging ang mga bagay sa langit at ang mga bagay sa lupa. Masusunog po yan, mga kapatid. Warning po ng Panginoon ito sa atin. Sumapalag mo yung tao maniniwala. Malas naman. Isang tao, ayaw maniwala. Ayaw maniwala dahil inaantok siya. Siguro, busy sila. Praise God. No? Pero, kahit anong gagawin mong alibay sa tao, sa Panginoon, ano mang irason mo sa Panginoon, hindi po pwede yung rarason mo sa Panginoon pagdating ng araw. Sapagkat ang Diyos ay hindi na nagkulang sa atin. Kita mo na yun. Pinagkalawag niyo sa ating mga buhay kahit nakalagdaon po, mga kapatid. Praise God. No, atin lang mong tingnan yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. At huwag po natin walang kapuluhan. Sapagkat ang mga langit ay mapapawid parang usok. At ang lupa ay malulumang parang bisak. At silang nagsisitahan doon ay mamamatay ng gayon din parang. E paano mo hindi mamamatay? Ang langit masusunog. Napansin niyo yung plastic pagka nasunog. Hindi ba tutulog yung mga lusaw? Di mo ba yun? Tama mo ba yun? Pagka nasunog mo ang langit, talagang uulan mo na ako eh. Kaya nga sabi rito susunogin ang buong sanlibutan. Paano hindi matubog ang lupa? Yung langit, nasusunog, siyempre, nalulusaw, melted, di ba? Natutupok. Kaya yung mga lusaw na bagay na nasusunog ay bababa sa lupa. At yung lupa naman ay masusunog. Ay hindi ko kaya ng bumbiro sa time na yun. Baka yung time na yun, lahat ng mga bumbiro truck dyan ay masusunog. Lahat ng mga tao nag-o-operate sa bumbiro, masusunog yun. Pero mapaalag ang tao na nakakilala sa Diyos. So ito ay titingin sa langit, titingin din natin sa lupa, ay sabay-sabay mong matutupok. Kaya ang tao na yun, sa oras na yun, abay yung alcohol, wala kang magagawa. Yung pispas, wala kang magagawa. Huwag yung sa panahon ngayon. No? Yung virus daw ay namamatay ng alcohol, namamatay sa Clorox, Sondrox, no? At iba pang mga pampatay ng bakterya. Pero kahit anong gawin ng buong natin, maligo man tayo ng alcohol kung wala tayo sa Panginoon. Amen? Mawalan pa rin ang kabuluhan lahat ng ginagawa natin. Maging ating buhay rito sa lupa, mawalan ang kabuluhan. Praise God. Hallelujah. So, bakit ho ito? Bakit ho ito nangyayari, mga kapatid? Ano ho ang dahilan? Natanong nyo na ba sa sarili nyo? Atin na bang natanong sa sarili natin, bakit ho ito nangyayari? Yung bagay na yan. Buksan natin ang aklat ang kasagutan ng mga kapatid sa Roma 12:19. Romans 12:19. Praise God. Huwag kayong maghigantihan, mga iniibig. Sabi rito. Huwag kayong maghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiniganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Bakit niya ito ginagawa? Gaganti siya. Kaya ho, may minsayo, huwag po kayong maghigantihan. Kung may ginawa ko masama sa inyo yung tao, ay huwag yung gagantihan ng kasamaan. Hayaan niyo siya. Sapagkat ang sabi rito, ang sabi ng Panginoon, akin ang paghiganti pagdating ng araw. Amen. Praise God. So, mayroong paghihiganti. Mahirap nga ako sa panahon ngayon. Pagka nakagawa ka ng masama sa tao, mag-ingat ka. Bakit? Gaganti sa iyo. Diba? Meron naman mga balita, mga nakakaraang buwan. Diba? Gumawa ng kasamaan yung isang tao sa kapwa niya. Lumbungan niya, abay matindi. Minasakyan ang buong pamilya.
Ngayon, mag-ingat po tayo. Pagka kung tayo nakagawa ng kasalanan sa kapwa natin, ay patay po ulit tayo. Praise God. Kaya nga po, huwag tayong gagating. Mapalad, ang sabi sa Matthew chapter 5, mapalad ang taong inaapi, inuusig. Sapagkat mamatay niya ang kaharian mo. Amen? Praise God. Kaya nga po, matutupo sa matinding init, susunogin ang buong sanlibutan. Dahil sa galit ng Panginoon. Kung matanong mo natin, praise God. Bakit ho ang Diyos ay galit? Amen? Kung atin mong tanongin, ang sabi ho dito, praise God. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Praise God. Akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. At ang sabi pa rin dito, bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Hayaan nyo. Yung Diyos kasi galit din siya sa mga taong gumagawa sa atin ng kasalanan. Yung umaapi sa atin, kumukot siya sa atin, galit din ang Diyos dyan, mga kapatid. Kaya huwag kayo mag-alala. Kaya sabi, bigyan niyo ng galit ang Diyos. Oh, yung galit mo, relax. Yung galit mo, relax. Hayaan mo yung galit ng Diyos ang magtatanggol sa'yo. Ang maghiganti sa'yo. Ipaghiganti ka ng Diyos. Ang tao ay nagalit. Pagka ginawa sila ng kasamaan, ay hindi. Bakit mo yung ginawa sa akin? Masyadong mataas. Ay, isa lang mong buhay ako. Diba po, mga kapatid, tingnan niyo yung mga gumawa ng kasalanan dyan. Naglalakad sila, binaril na lang, hindi alam. Bakit? Gumawa na sila. May naghihiganti. Kaya tanong ko, naging dahilan, bakit gano'n na lang ang galit ng Diyos? Ang tanong, bakit po nagagalit ang Diyos? Bakit galit ang Diyos? Mga kapatid, Biblia rin ho ang sasagot. Buksan mo natin dito sa ikalawang Korinto, ay ikalawang Kronika, 2 Chronicles chapter 34, verse 25. Hallelujah. 34:25. Pakinggan mo natin, sabi ng Panginoon, sapagkat kanilang pinabayaan ako at nagsusunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos upang mungkahiin nila ako sa galit ng lahat ng nagawa ng kanilang mga kamay. Kaya ang aking pag-iinit ay nabugso sa dakong ito at hindi mapapawi. Ito ay dugtong lamang po sa ating pag-aaral ng kapwa. Dahil hindi ako madaling mga kapatid i-shortcut ho natin. Kaya bigyan ho natin ng mga tanong ito. Bakit ngayon galit ang Diyos? Bakit siya galit mga kapatid? At sa galit niya siya, maghihiganti. Ang sabi niya sa akin ang paghihiganti. May kaaway ba tayo dito mga kapatid? Bago mo tayo maligtas, ay ating munang ayusin ang relasyon sa bawat isa sa atin. Dahil ayaw ng Diyos mga kapatid na magkaaway-away at maghigantihan tayo. Kasi kung tayo lang ginagawa, maubos pa yun. Next. So, bakit galit ang Diyos? Ayun o, sinagot na po ng Panginoon. Sapagkat kanilang pinabayaan ako. Tingnan niyo. Huwag mo natin pabayaan ang Diyos. Kapag may gawain, atin po tayo, dalo po tayo. Sapagkat hindi tayo dumalo, hindi tayo umatin, pinabayaan na natin ang gawain ng Panginoon. Ang Diyos ang ating pinapabayaan. Pagka pinabayaan ng Diyos, ano mo mangyayari? Ang sabi ho rito, at nagsusunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos, kita mo na. Ibig sabihin, bumaling ka sa ibang Diyos, sumamba ka sa ibang Diyos. Ngayon, wala nang titira, nakamangyan. Ito ay spiritual na kamangyan. Kung ang katumbas nito ay yung pagdalo sa gawain at pagpupuri sa Diyos. Yun yung kamangyan. Amen?
upang matanggap po tayo ng Panginoon. Kasi dati, nagsusunod ng tamang yan. Diba? Ito, sa ibang Diyos sila nagsusunod ng tamang yan. O, hindi ba pagka sinabing Diyos ay, ito ay lagi mong kailangan sa buhay mo at napakalaga sa buhay mo, yun po ang meaning ng Diyos. Ang meaning ng Diyos, mahalaga, pinakamahalaga, o number one sa buhay natin. Yun po ang Diyos. E sa araw-araw ba, alin mo mahalaga sa atin? Alin mo yung number one sa atin? Alin mo yung lagi natin hinahanap araw-araw? Cellphone na naman. Talaga nawawala yung cellphone na yun. O, baka maaaring yun naman ang ating magiging Diyos. Kaya ingat po tayo. Doon po nagmumula ang galit ng Diyos. O, ang sabi rin, dahil sa ginagawa nila ito, upang kahihin nila ako sa galit ng lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. Kaya ating pag-iinit po ay mabubugsok sa dami nito at hindi makapawi. Iinit po ang ating Panginoon laban sa atin pagka ito po ang ating ginagawa. Minsan pa, ayon dito mga kapatid, dahilan din po bakit nagalit ang Panginoon Diyos sa Colossus chapter 3, praise God, verse 5 and 6. Praise God, hallelujah. Ang sabi ko rito mga kapatid, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa. Ano-ano yung mga sangkap na kailangan patayin? Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Okay? Yun po ay kailangang patayin. Ano po ba yun, brother, yung pakikiapid? Halimbawa, may asawa ka na, nakipagtalik ka pa sa iba, ay pakikiapid yun. Amen? Oh. Pakikiapid, pangungulod yan. Diba? Eh, paano naman yan, brother? Kasi minsan, ganun lang, doon lang tayo nakapugos eh. Eh, basta lang, hindi tayo nanganak ng iba na makatalik, hindi na tayo nakiapid. Akala lang natin yun. Sa 5:28 ng Mateo, praise God, ang sino mang tumitingin sa isang babae na nagtaglay ang masamang hangal, siya nagkakasala na pakikiapid. Oh, hindi ka nakipagtalik. May asawa ka na eh. Pero, nakakita ka na isang babae ngayon, taglay ang masamang hangal. Diba? Ibig sabihin, masamang nasa, masamang nasa, kasalanan pa rin. Okay. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, malinis po tayo. Kaya nga, follow peace with all men and holiness. Without holiness. Kaya hindi kailang maging holiness yung taong masama ang isipan. Ha? Ang tawag po dyan ay karumihan. Yun, marumi. Pananalita mo, marumi. Isipan mo, marumi. Gawa mo, marumi. Ayan, lahat na marumi. Ibig sabihin, hindi yung karapat-dapat sa Panginoon. Ang sabi nito, masamang pita. O ayan, masamang pita. Andun na rin yung pita ng mata, pita ng laman, kapalaluan sa buhay. E ano yung pita ng mata? Yung pagka tumitingin ho tayo sa isang bagay, ninanasa natin na alam natin masama. Pita ng mata yun. Pagka nasa ba sa isang bagay, kahit alam natin masama, pita ng mata. Diba? Pita ng laman. Praise God. Yun ho yung kalibugan. Diba? Kalibugan. So, ingat ho tayo. Dahil wala pong malilibog na ililigtas ang Diyos. Gusto ng Diyos yung isipan ng tao na ililigtas siya. Malinis. Kaya nakasabi sa Episo, walang kulubog, walang mansa, walang kapintasan hanggang pagparito ng Panginoong Kristo. Walang kulubot, walang mansa,
walang kapintasan, walang anumang gayong bagay. Yun po ang ililigtas ng Diyos. Amen. Kaya, hain may imo, langit o impyerno. Amen? Dumaragin na. So, wala'y limbo doon. Wala'y purgatorio doon. No? Inventor na yung purgatorio. Wala pong limbo. Wala pong purgatorio. Langit, impyerno lang. At once na mapunta ka na ron, bawal na bumalik, bawal na lumabas. O ngayon na, bawal lumabas eh. Pagka wala kang warranty pass, abay, dadakitin ka. Dadalhin ka ron sa kulungan. Diba mga kapatid? Ikukulong ka, ipapatubos ka pa. O, yung San Jose, daming ginulong. Papatubos pa. Grabe talaga. Eh, wala namang pasok. Lumabas naman na ngayon kasi hindi naman sila nagbigay. O, ano, kakainin. Alam niyo, pagka ang ahas o isang bagay, ito, yung ahas, pag nangugutom yan, lumalabas siya. Hindi mo mapigilan yan. Kaya ingat ka, pagka may mga sisiw ka, may mga manok ka, kakainin yan. Pagka malaki lang yung ahas at merong bata, alam niyang kaya niya, ay kakainin niya rin yun. Pero pagka busog ang ahas, abay nagtatago yan sa lupa. Huwag mo lang ipasok yung kamay mo sa lupa. Kakainin niya yan, mga sasakbalin niya. Dahil yung ngipin yan, makamandak. Amen? Amen. Praise God. So, masamang lasa at kasakiman. Ano yung kasakiman? Yung hindi ka pa kontento, sakim ka. Busog na kain ka pa rin ng kain. Eh, gutom ka, tapos nakita mo, ang sarap ng handa, ang sarap ng ulam. Ang ginawa mo, nilagay mo hanggang sa nagpapapapaw na doon sa plato mo, nangalaglag na, maya-maya, hindi mo na maubos. Nasayang yung pagkain, kasakiman. Diba? Halimbawa, nang agaw ka ng hindi sa'yo, sakin. Sakin yun, mga kapatid. Halimbawa, nabalita ka mo, nang isa-isa yung kapitbahay mo, coronavirus ka. Yun pala, nung inimbestigahan, walang findings, hindi siya positibo sa coronavirus, bakit siya namatay? Nang isa-isa siya dahil sa gutom. Yung naimbestigahan mga kapatid, sa loob ng bahay mo, napakadaming bigas. Samantala itong kapitbahay mo namatay dahil walang bigas. Sakim yun. Isa-isa lang po natin. Nabanggit lang mo din naman natin. Atin na mong daanan ang madaanan talaga. Magalit tayo magalit. Pero tiyak naman wala pong magalit. Sino ba mong magalit pagka pinayuan ka? Halimbawa sila, Steph, may muta ka sa mata mo. Magalit ka ba? Ay, salamat, brother. Andyan pa ba yung crush ko? Buti na lang. Andyan yung crush ko. Mamaya, ma-turn off. Ano yung turn off? Nagkagusto sa sa'yo, hindi na lang. Kasi, ang baho mo, ano ka naman? Huwag ka magalit. Minsan yung iba, ganun eh. Yung na-opens, pero ang totoo niya, sinasabi niya, dahil ayaw niya, mapahiyak ka. Paano pagka tumabi yung crush mo? Tapos, yung gusto na talaga manligaw sa'yo, biglang naamoy ka. Lumipat ka lang ng upuan. Yung balak niya na manligaw, hindi na lang. Tapos nakahanda pa naman siya ng bulaklak sa likod. Binigay na lang sa iba. Turn out tawag doon. Huwag mo natin ganun ang mangyari. Diba? Huwag mo tayo magalit pagka sinabi mo sa atin. May kulangot ka. Kasi hindi mo natin nakikita yung kulangot pati yung muta. Maliban na lang kung parang bato na talaga pakiramdam mo. Bantog ng gahe kayo na isuot. Bantog parang may bato. Kasi, kaya ako mayroong salamin eh. Diba? Parang tingnan mo natin sa sarili.
sarili natin doon, gusto ng Diyos may kaayusan. Halimbawa, pastor ka, asawa ka ng pastor. O, halimbawa, isa kang lingkod ng Diyos. Isa kang tinitingala o tinitingnan ng mga kapatiran na nag-i-encourage ka, tapos bigla kang nakitaan ng hindi maganda. So, ingat mo tayo. Gusto ng Diyos na may kaayusan. So, tuloy mo natin mga kapatid. Na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kita mo na. Akala ho natin, yung Diyos-Diyosan sa altar ay natanggal na, ay okay na. Iyon pala ay Diyos-Diyosan din pala itong mga ito. Mga kapatid, kasi po ba kayo? Diyos-Diyosan po yung mga bagay niya. Bakit? Doon po kasi yung oras natin nauubos. Doon po yung isipan natin nababaling. Na dapat ang isipan natin nakapokus sa Diyos. Kaya sabi sa Colossus, set your mind on the things which is in Christ. Diba? Diba mga kapatid? Atin pong ilagak ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas na kinaroonan ni Kristo. Hindi yung sa mga bagay dito. Bakit? O, nakakita ka ng babae, nag-isip ka na hindi maganda. Nagkasala ka na. Hindi ka nga naghanap ng iba o ng babae ka, pero tumitingin ka sa isang babae, diba? Masama ang tingin mo. Abay, huwag ka na umasa na iligtas ka ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon sakdal, banal, walang tulubot, walang mansa. Diba? Walang mansa, walang tulubot. Grabe, yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos nakakanda, malinis, maputi. Diba? Mga kapatid. Itong mga bagay na ito, kung atin po ituloy, na dahil sa mga bagay na iyan, yung nabanggit sa itaas, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. O, diba? Bakit po galit ang Diyos? Kasi tinupok niya ang langit, maging ang lupa, dahil sa galit niya. Mga kapatid, praise God. So, galit ang Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag mo natin sawayin ang salita ng Panginoon. Huwag mo natin kontrahin. Ang tanong, bakit po maghihiganti ang Panginoong Diyos? Kasi sabi ron, bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos at nasusulat sa akin ang paghiganti. Ang tanong, bakit po maghihiganti ang Diyos? Amen? Ayan mo dito mga kapatid sa Hosea, chapter 24, verse 20. Ang sabi mo rito, kaya bakit po maghihiganti ang Diyos? Kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, yung nabanggit natin ng mga Diyos, ay hihiwalay niya siya at gagawan kayo ng kasama at lilipunin kayo pagkatapos na kanyang ginagawan kayo ng mabuti. Kaya pala manghihiganti ang Diyos kasi ginawan ka na ng mabuti ng Diyos. Yung hangin, walang bayad. Yung hakbang mo, kahit saan ka paroroon, walang bayad. Maglakad ka papuntang Kapilias, gawain, walang bayad. Lakad lang. Ano iba na lang, mamasahin ka. Mabuti yun. Ginawan ka ng mabuti. Halimbawa, dapat mamatay ka na. Pero iniligtas ka ng Panginoon. Mabuti. Ginawan ka ng mabuti. Kaya lang, tumalikod ka sa Kanya. Kaya anong mangyayari? Dahil pinabayaan mo ang Panginoon at naglingkod ka sa ibang mga Diyos, ihiwalay na siya sa iyo. Huwag mo natin pangarapin na ihiwalay mo ang Diyos sa atin. Di baling hihiwalay ang asawa mo. Huwag lang Diyos ang hihiwalay sa iyo. Amen? Iiwan ka ba ng asawa mo? Labas-tanganin ka ba ng asawa mo? Huwag mo hayaan na ang Diyos ang lalabas-tanganin mo. Amen? Praise God. Sapagkat yun ang mong pag-asa natin para magtamo tayo ng buhay ng mga
Should we go first more? Praise the Lord. Hallelujah. Nabanggit ho natin, bakit ho siya maghihiganti? Dahil sa kasamaang ginawa ng tao. Praise God. Ngayon, ang tanong, brother, kanino naman siya maghihiganti? Ayun. Kanino naman maghihiganti ang Panginoon? Ay, kailangan natin malaman, baka sa atin maghihiganti ang Diyos. Kung alam natin na sa atin maghihiganti, abay, magbago na tayo. Kasi grabe yung paghihiganti ng Diyos. Diba, mga kapatid? Dito po sa ikalawang Tesalonica, chapter 1, verse 8. Ikalawang Tesalonica, chapter 1, verse 8. Ayon po rito mga kapatid, na magkikiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Ayun. Kanino magkikiganti? Na magkikiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise God. Mas maigi na malaman mo natin kung kanino magkiganti ang Diyos para mo ang ating mga ginagawa ay malayo doon sa mga bagay na ayaw ng Diyos na maging dahilan para siya po ay magkiganti sa atin. Amen. Sino ang makakatayo sa harapan ng galit ng Diyos? Sino? Wala. Kahit si Lucifer, kahit ang kanyang mga anghel, sa meron, sila po ay nakaatang na sa dagat-dagat hapon na may isa. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya ating ang nalaman, sino at kanino po ang Diyos maghihiganti. Ngayon, alamin din po natin, paano natin mapapawi ang galit o paghihiganti ng Diyos? Bago ang paghihiganti ng Diyos, paano po natin mapapawi ang galit ng Diyos para di na siya maghiganti? Nasundan mo ba natin mga kapatid? Nalaman mo natin bakit po nagalit ang Diyos, bakit po siya naghiganti. Nalaman din po natin kung kanino siya maghiganti. Ngayon, alamin mo natin kung paano mapawi ang paghiganti ng Diyos o galit ng Diyos sa tao o sa atin. Biblia din po ang sasagot. Sa ikalawang Second Chronicles, praise God, chapter 7, verse 13 to 14. Kung aking sarahan ang langit, na anupat huwag magkaroon ng ulan, kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupa, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Kita mo? Lahat ng yan, kontrolado ng Diyos. Lahat ng yan, ang Diyos lang ang susi para mapawi. Ano ang ating gagawin? Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba. Ayun. Magpapakumbaba. Praise God. Ito ating hong pinaulit-ulit lagi. Kahit po maulit-ulit yung talata at least lagi yung natin matatandaan kung naroon tayo sa sitwasyon na yun. Ay! Papakumbaba pala. Ay! Diyan pala ako. Ay! Baka wala pala yan. Kung mga kapatid, yan huwag dahil lang. Kung mayroong gawain ng Panginoon, yes, God. Patuloy ho natin mga kapatid. At dumalangin, magpapakumbaba, dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, ating ngang
didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So, kumplito mga kapatid. Naway atin nung naunawakan at nalaman si Gabito ang ating sitwasyon sa paglilingkod sa Diyos. Upang kung tayo ay wala pa roon sa kalooban ng Panginoon, ay atin po haunin ang ating sarili at ilagay sa daan o naroon ang kalooban ng Panginoon. Amen? Praise God.